So yun mga ka-Dappercats, mga kabiyaya, sa mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV, isang TVG Defender, isang reactor ng mga viral issue ngayon dito sa social media. Siyempre, dito tayo sa issue ng Tito Vic and Joey versus Tay PNC and the Halusus Brothers. Busog na naman ako. Sarap ng ulam namin. Pritong tilapia tapos sinabawang tilapia. Sarap. Masarap. So yun o, ito yung pag-uusapan po natin. Yung isa sa mga attorney ng Tay PNC ay nagsalita na po mapatungkol. Siguro hindi na nila kinakaya na nagdidiwang na po ang mga Dappercats at mga legit Dappercats supporters sa pagkabawi ng titulong Itbulaga ni Henyo Master Joey De Leon. So hindi na nila siguro kinakaya at eto, nagsalita na po ang isa sa mga attorney. Bukod po kay Attorney Maggie ay may attorney pa po pala na ang Tay PNC. May isa pa pala na hindi natin nalalaman. So eto, nagpuputak-putak sa social media po. Ay nako. Tsaka in fairness mukhang may lahi itong attorney nila Parang malaki bayad dito Parang alam niyo yun, yung foreigner. Parang siya Asia. Hindi siya American, hindi siya Asia po yung kanyang postura. No? So malaki-laki binayad dito. Sa in fairness, marunong mag-Tagalog So yun, siyempre bago natin ito simula, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At siyempre maraming salamat din po ulit sa mga patuloy na sumusuporta kay J. Guevara TV. Thank you din sa patuloy na pagsuporta nyo rin sa Tito Vic and Joey at sa EAT. At ayun, tayo po ay 157K na po. Dahil po yan sa patuloy na pagsuporta nyo, sa pag-share ng aking mga video, sa patuloy na panonood sa aking video na alam kong sawa na kayo sa mukha ko. Pero nandiyan pa rin ngayon nag-TTS mga kamarites. Mga kamarites, mga kaparites. Nandiyan pa rin kayo nagtitis. Magtiis lang kayo habang buhay pa ako dito sa YouTube, no? Pagtiisan nyo lang. At soon, malay nyo, di ba? So, malay nyo, malay nyo lang naman. Malay nyo. Mga ilang buwan na lang ay hindi nyo lang ako sa YouTube mapapanood. Hindi nyo lang kami sa YouTube mapapanood. Malay, wala lang. Gusto ko lang malay mo, di mo masama mangarap masama mo mangarap. Hindi naman So bigyan natin ng reaction itong sinabi ng isa sa attorney ng Tay PNC. Oo, grabe to. Nagulat din ako kanina. Sabi ko, hala, may isa pa palang attorney. No, may isa pa palang attorney ang Tay PNC. So nagulat din ako, sabi ko, hala, hindi ko alam kung magkano ang bayad nila dito, pero pakinggan natin yung mga sasabihin niya. Kasi nga parang naaalarma na sila na parang parang nag-iisip pa sila na lumaban pa sila. Parang gusto pang lumaban ng Tay PNC para dun sa titulong Itbulaga. At kung mapapansin nyo ito, bago muna natin ito simulan, diyan ka munang inayupa ka. No? Mapapansin nyo yung medyo inuugali na po ng mga host yung pagsalita ng tahanang pinakamasaya. Kasi ito yung tawag dito yung generic na Itbulaga, kung talaga sa kanila yan, hindi na sila maglalagay-lagay dyan na tahanang pinakamasaya. So, inabang na nila yan kasi nga kung sakali mang matalo sila, yan yung itatitle nila.
So ito po yung video, panoorin natin. No, itong dami nagchat-chat sa akin, no, kaya may tingnan ko nga yung chismis. Parang may chismis eh. Si Tony Spark. So daming chismis. About kay Karen na pa yung sumali. Kaya mo na yan. Sige, dito na tayo. So ito ba, panoorin nyo mga Dabber Cats. Walang kukurap. Naku, nawala nata siya ng boses ah. Hintayin natin yung boses niya guys. Okay. Okay. Klaro ba yung boses niya? Ano yung nakalagay sa title? Sabi niya, true ng paggamit ng tape INC sa Itbulaga, ilalabas na. Parang ang hina ng boses ah. Temporary restraining order na paggamit ng tape incorporated sa Itbulaga, ilalabas na. Sige. So, ayan, may ballpen pang hawak, parang nagsulat pa to ah. Ang pinagkalabanan na Itbulaga, ang TVJ at ng Incorporated. So, hindi ko marinig eh. Ang hina ng sounds. Ang gulo naman ng camera mo, attorney. Order ng paggamit ng tape incorporated sa Itbulaga, ilalabas na. Kung pumabor ang desisyon ng korte sa TVJ, so pwede pa pong mag-file ng motion for reconsideration ang tape incorporated. So, hindi ba yun basta-basta mag-detect just in case po pumabor ang korte, ang Makati Regional Trial Court sa TVJ. So, pwede pa po umapila o mag-file ng motion for reconsideration ang tape incorporated. Okay. So, sa ngayon, ngayon ba? So, ngayon, hindi ka sigurado ah. October or November pa po mag-represent ng witness ang GMA Network sa kaso yan. So, sa mga nagpakalat na ngayong Oktubre, siya ilalabas ang hatol ay hindi pa po pwede. Kasi wala pa pong nangyayaring presence of witness ng GMA Network. So, kung mangyari yan by November, pwede yun. Pero sa ngayon, October, hindi pa po pwede na maglabas kasi wala pa pong nangyayaring pag-process ng witness ang GMA Network Incorporated sa nasabing issue. Ang tawag dito, maraming proseso pa rin po kasi yan. So ang rate of yung injunction na inaano po nila yun ng issue na yon ay dapat ang hiningi po kasi ng TVJ noon yung 3 days pa na nag-replay yung tape incorporated ng show. Yun po yung kiniklaim ng TVJ noon, pero hindi po sinang-ayunan ng korte yung request nila na habang dinidinig po ito ay itigil yung paggamit ng tape incorporated talaga. Okay, so parang sinabi po ata ng korte na isasabay na lang ang pagpapatigil na paggamit ng Itbulaga pag natapos na yung itong pagdinig nga. So by November, so far, so by November pa. Tsaka bukod dito babaliin ko lang yung sinabi niya. Kasi sinabi niya rito na gusto ng TVJ na ipahinto yung paggamit ng titulong Itbulaga at kung ano-ano pa na galing sa Itbulaga noon na ginagamit ngayon ng revamp na Itbulaga, sana dapat itigil muna habang dinidinig pa yung kaso. Kaso makapal lang talaga mukha ng Tape INC.
Kaya mapahanggang ngayon, kahit dinidinig pa, tingnan nyo yung TVJ, ito mga Dabar Cats. No. Isipin nyo mabuti. Ang Tito Vic and Joey may 100% na karapatan sila na para gamitin ng Tito Lungit Bulaga, gamitin ng kanta, lahat pwede nilang gamitin, segment, pati pangalan, pwede nilang gamitin yan. No, kasi nga kung sa Revamp na Itbulaga pinayagan, sila pa kaya, 'di ba? So ibig sabihin pwede rin nilang pwede rin nilang gawin 'yon, pwede nilang gayahin yung ginagawa ng Revamp na Itbulaga na mapahanggang ngayon ay ginagamit pa rin nila. Ngayon ito yan Ang Tito Vic and Joey kasi gusto kasi nila na wag muna sanang gamitin yung Tito Lungit Bulaga at yung mga kung ano-ano pa yung pwedeng na nirereklamo nila na wag sanang gamitin ng tape INC ngayon hanggat hindi pa tapos yung kaso. Kaso nga lang, itong Tito Vic and Joey hindi nila ginagawa yun kasi nga ang gusto nga nila ay pagtapos na ng itong kaso, pagtapos na, pag sila na yung nanalo, saan nila gagamitin. Kaso nga lang, yun nga, yung Revamp na Itbulaga, no, na sinasabi nila na sa kanila nga daw yun, patuloy pa rin nilang ginagamit na kahit na, alam mo yung bilang respeto na lang sana sa Tito Vic and Joey, no, na sana hindi mo na nila ginamit yung Tito Lungit Bulaga, hindi mo na nila ginamit, pati yung kanta, lahat, yung mga segment, naggumawa sila ng bago, wag yung gaya-gaya. Kaso ang ginawa, pinalitan lang nila ng pangalan So doon nila lalo ininis yung mga tao, 'di ba? Wala ibig sabihin, sa madaling salita, wala silang respeto sa Tito Vic and Joey. Paulit-ulit naman na 'yan, totoo naman 'yan At halatang-halata naman sa kilos nila at sa mga ginagawa nila, 'di ba? So, pakapalan na lang talaga ng mukha. Okay, tuloy natin 'tong sabi ni attorney. Ayun. So, sa mga nagpapakalat ng mga baling-balita dyan sa kaso ng Itbulaga ng Tape Incorporated, ng GMA at sa TVJ, wala pong katotohanan. So, marami pa po kasing proseso yan. Yung nagpapakalat daw ng mga bali-balita na ang Tito Lungit Bulaga ay nasa kamay na ng TVJ, wala daw katotohanan yun. Naman papahiya to. Papahiya to ng totoo. Tosin, wala na. Ewan ko, sino ba naglabas? Meron ba? Alam nyo, matalo man sa hindi, matalo man ang Tito Vic and Joey sa kasong yan. Pero alam ko, hindi mangyayari yun. Kung sakali man, kung magkataon man, no? So, katukbo na tayo. Kung sakali man na mangyari yan, alam nyo, parang hindi na rin yung big deal para sa amin ng mga legit Dabar Cats, mga legit supporters ng Tito Vic and Joey. Kasi una, wala parang nasanay na rin kami sa EAT. Tsaka, parang wala na rin kaming pakialam Hindi, ibig sabihin na walang pakialam, parang alam mo yun, nakasanayan na namin na ganito, na kahit wala na yung Tito Lungit Bulaga na yan. So, syempre, kaya lang din naman din yan, pinaglalaban ng Tito Vic and Joey dahil yung kasaysayan at yung hirap at pagod na inalay nila dyan sa Tito Lungit Bulaga, tapos kung sino-sino lang nakinabang, 'di ba? Ayun yung isa sa mga pinaglalaban dyan ng Tito Vic and Joey. Tayo naman, para sa akin, no, kung sakali man, sige, dumating man yung point na hindi talaga sila manalo dahil hindi rin naman talaga biro yung Alsos Brothers na kalaban Papepera yung mga yan. Kung sa pera lang, marami talagang pera yan. So, maaari nilang manipulahin, no? Hindi ko naman sinasabi na binabayaran yung batas. Wala naman ako sinasabing ganun. Pero, kung isipin nyo, dito sa Pinas, talo ng mayaman ng mahirap, tandaan nyo yan. O baka may magsabi niyan, bakit mahirap man Tito Vic and Joey? Mapera kung sa mapera Tito Vic and Joey, pero may prinsipyo sila na hindi nila dinadaan sa pera yung mga ganitong bagay. So, yun. Tuloy natin. Kailangan pa niya Hina ng boses. para bago makapag na po ng resolution ang makatulong sa airport regarding na po dyan sa paggamit ng Tape Incorporated ng Itbulaga.
So, ulitin po natin, no? Ang trademark, ito ay salita o grupo ng mga salita like title ng show, Itbulaga, that is trademark. So, yun nga, ang Itbulaga ay nakapag-renew ng kanilang trademark. Ang Tape Incorporated ay nakapag-renew ng kanilang trademark sa Itbulaga. Okay. So, pero sinabi naman po ng abogado ng TVJ na sa third grupo na ito ay ministerial. So, pag sinabi ministerial, ito ay pag continuous mong ginagamit, automatic na bibigyan ka ng titulan. Meron din naman nilabas ang legal counsel na Tape Incorporated as attorney match Abraham Batuto regarding on that matter. So, ayun. At regarding po sa issue noon na na-late po ang Tape Incorporated daw na Alam nyo, mapapaya ng gusto to. Alam nyo, ito si Henyo Master, di ba, may yung post mapatungkol din sa titulong Itbulaga na yan. Alam na ng TVJ or ni Henyo Master na malapit na mapasa kamay niya ang titulong Itbulaga. Kahit ano pang request nyo, ng kung ano-ano niya yung request nyo ng apela dyan sa mga kaso na yan, ay hindi pa rin yan mananalo. Totoo sa inyo ito matagal na pong panalo ang Tito Vic and Joey sa kasong ito. Tumatagal lang dahil nga, ulitin ko, hindi po biro ang halusos. Kung sa mayaman at mayaman po talaga yan. Walang biro yun, walang pagdadalawang isip dun, mayaman kung sa mayaman. Kaya nga tumatagal yung kaso. Pero sa totoong buhay, at kung hindi dadaanin dyan sa mga yaman nila na yan, ay matagal na pong tapos yung kaso na yan. Matagal na pong kaya nasa kamay ng Tito Vic and Joey ang titulong Itbulaga. At kung pag-uusapan naman na butuhan, kung halimbawa dadaanin to sa butuhan ng mga tao, ay sure ball panalo Tito Vic and Joey dito. Tsaka kahit ito alam nyo, kahit na mapasakamay pa ng Tape INC ang titulong Itbulaga, lalangawin pa rin yung noontime show nyo. Totoo yan, lalangawin pa rin yan. Pero sinasabi ko nga sa inyo mga Kadabarkads, malabo nang mangyari yun. Malabo. Depende na lang pag may ginawang magic ang kalaban, papasakamay nila ang trademark na Itbulaga. Pero kung sa oras na sila ay naglaro ng patas o lumaban ng patas, mahirapan sila. So tuloy pa natin to. Ano ba yung sinasabi nito yung about dun sa late na naman? Ba't pati late dinamay mo? Sige, ano ba to? Para sa trademark na ginagayan na po ni Joey De Leon, Master Henyo Joey De Leon, ay wala pong katotohanan po yun kasi upon publication of the yung application doon, yung trademark application ni Sir Joey, na-approve siya September 1. So since nahulog siya under yung October 1 kasi po is Sunday. So pag October 1, October 2 na po nakapagpalang opposition ngayon ang Tape Incorporated regarding po doon sa application ni Master Henyo Joey De Leon sa Itbulaga. So yun po yung totoo doon kasi nag-fall po ng Sunday, yung araw na po yun, October 1. So sa following government day, calendar business day, working day, yun, October 2, kaya po nakapag-file. So, wala pong katotohanan na na-delay po ng pag-file. So, according naman sa ating nasagap, na si Sir Joey De Leon ay mapila na ito na ibasura yung pinela opposition ng Tape Incorporated regarding sa kanyang trademark application for entertainment service. In my own opinion, wala pa po ako nakita kasi na dalawa ang nagmamay-ari ng trademark. So, parang sa Jollibee, sa McDo, diba? Pag sa McDo, may nakita ka na bang McDo, gawin mong sapatos, good na naman. Yun. May McDo na bang kan? Ang pangit ng joke mo.
Joke ka pa eh, lang pangit ng punchline eh. So dito siya sabi niya nga dito no na yung abot mo dun sa may late na yun. Dapat para sa akin dapat nga talaga yung basura na yun eh. No, kasi ito ayon sa batas din ho natin. Kung sino man po yung gumawa, siya po yung magmamay-ari ng kung ano mang bagay or yung titulo na yan or yung trademark. So sino bang gumawa? 'Di ba? Si Henyo Master. So dapat si Henyo Master ang magmay-ari ho niyan. Ngayon ito pa, lumabag sa batas ang Lusos Brothers dahil ipina-register po nila ang trademark na Itbulaga na wala man lang pahintulot sa Tito Vic and Joey. Na wala man lang silang paalam sa gumawa. So dapat sila pa yung isa pa yung isang isa pa yung ipang bato sa kanila na hindi man lang sila nagpaalam sa gumawa ng Itbulaga. Basta na lang nila ipina-register, 'di ba? So yun, hindi na natin din yung masyadong question kasi nga baka mamaya masabihan na naman tayo, kasuhan ka namin, Jay. Makasuhan na naman. Tadtad na ako ng kaso. Anak ng teteng. At kaya ganun no, lagi kapag magsasalita kami mga vlogger, sabihin ang pangsupalpal sa aming kaso. Okay, tuloy natin yung sinasabi. Huwag ka na mag-joke ha. Diba? Parang, kasi diba before, sa aking opinion lang naman, wala pa akong talaga nakita na dalawa nagmamay-ari ng trademark. So, pwede isa lang. Since sinasabi nga po na ang trademark ng Itbulaga ay regarding sa goods services. At yung in-applyan nga po ni Joey De Leon ay isang entertainment which is number 41. So, hindi po natin alam kung ano magiging takbo ng usapin ito. So, pero basta pag nilabas po ang ano nito, yung resulta, for example, pumabor ang korte ng Makati Marikina Regional Trial Court sa apila ng TVJ, yung pag-apila, yung resulta na po yun, hindi pa po basta-basta ma-implement. Kasi meron pa po tinatawag na motion for reconsideration. So, yun, aapila yun hanggat matapos. Ang pinakahuli ay sa Korte Suprema. So, sa mga naniniwala sa mga fake news na ganun lang, matitigil ang isang show by December daw, mga ganun. Hindi po basta-basta po yun. So, dadaan ba, ang pinakahuli po ang Korte Suprema. So, sa mga naniniwala, hello. Oh, sa mga naniniwala, hello. Kamag-anak mo to ni Beshpil? Oo eh. Eto sige, tapusin na natin yan. Wag na natin pag-aksaya ng panahon to. Ito po ay isa sa mga vlogger. Hindi po siya attorney. Isa po ito sa mga vlogger ng Tape INC. Isa sa mga vlogger ng Tape INC. So ipapakita ko po sa inyo ang kanyang ang kanyang tawag dito, ang kanyang channel. So ito po siya. Siya may na si Marcos. Naku, bakit mo nilagay si Marcos diyan? Hindi pa pwede. Ito siya, bali si Lakay. So yung mga banatan nito dati, ewan ko kung nagbago na to kasi matindi mga banat dati nito sa Tito Vic and Joey. No? So eto, hanapin natin yan kung makikita nyo dyan. Ang original at ginagaya. Parang si nga din to, parang si Bespil. Mga dialogue nila to yung mga original, yung ginagaya. Yan, mga dialogue nila yan Ito. Ang original at ginagaya, narito na si Prinsipe Sedi Arking. Sino mo ginawa mo CD Arking Buboy Bilar handang bigay. Ba't pinagdikit-dikit mo? Handang ibigay ng tulong, handang magbigay ng tulong at saya, rain or shine. So ito, marami pa yan. Marami pa mga video to si Lakay na mga post na mapatungkol
sa Tito Vic and Joey. Ewan ko lang kung ito yung gumagawa ng ito yung gumagawa ng mga ratings. So, tingnan niyo yung ginagawa niya ratings. Minsan lang to minsan tama naman yung nilalagay niya na ratings. No? Pero ulitin ko pero kung mapapansin nyo, tingnan nyo, Itbulaga 3.7% pero nangunguna dun sa listahan niya. Yan, makikita nyo dyan sa screen, di ba? Tapos yung 4.6%. Kasi ito sabi niya, ito ang tamang TV rating sa Nutam para sa October 14. Matagal na pala to, October 14. So ito. 12 hours. So makikita nyo dyan 12 hours lakay. Nakakaangat sila, magkaiba ang urban sa rural. Urban Metro Manila na lang number 1 ng EAT. Number 1 ng Itbulaga Urban Rural Survey. So mas marami pa lang nanonood sa probinsya kaysa sa Maynila. Eto, wag nyo din ako ginagaya sa iba kasi magkaiba kami. All my claims posts were supported by evidence and documents. Asan yung documents mo doon sa mga pinagsasabi mo? So ibig sabihin, wag daw siyang igaya kay Bespil. Oo nga, magkaiba naman kayo Si Bespil mukhang Thailander, ikaw mukhang Chinese. Chinese na maraming pautang. Ang legit ay yung nakakagamit ng buong. Ito daw yung legit. Ang nakakagamit ng buong title ng show. Alamin nyo dapat ang sinasabi nyo na fake. Tingnan natin yung comment ng mga Dabbercats. Sabi ni Alan Falconit. Legit yung mga host na nagsimula ng show at gumawa ng pangalan, yung fake yung mga host na nagpapanggap lang. Sabi naman ni Lescano Rin Lescano, ulit-ulit correct, kung legit sila dapat mabilis pa sa alas 4 ginagamit na nila yung legit na title. Takot din silang gamitin dahil makukuryente sila. Common sense. So tingnan natin ito mga gusto ko yung mga mukhang big time mukhang big time si Manang. Kaya natin yan. Basher yan. Ganyan talaga utak nila. So yun. Wala tayong magagawa dito sa mga ibang mga comment dito, no? So wala na. Marami ito sila hindi po ito siya tawag dito, hindi siya attorney ng TPINC. Sinabi ko lang na attorney kasi nga palagi alam mo yung feeling nito, palaging maraming alam. Parang siya lagi nakakaalam ng lahat. Kaya tinawag ko siyang attorney. Tapos ito po pala, makikita nyo rin yung si screen ang ating kahapon, kasi 19 ngayon. So bukas ko to i-upload. So bali 20. So bali nito, October 18 ang ating ratings po, no? It's Your Lucky Day is 1.8%. So ano to? Bakit? Akala ko ba ito na yung pinalit sa EAT? Poste ng kilig daw to ng tao, sabi nila. Ba't ganito yung ratings? 1.8%. Sa Itbulaga naman po, revamped na Itbulaga ng GMA is 3.5%. Samantalang po ang EAT ng TVJ sa TV5 ay 4.8%. Halos po nangalahati lahat ng mga ratings ng kabilang mga noontime show. Halos wala sa kulangot to No, so number 1 pa rin po ang TVJ. So kayo mga Dabbercats, yun nga, sabi nga kasi niya dito, nitong attorney ng TPINC, wag daw magpapaniwala na masasarado or may papasara ang revamped na Itbulaga sa darating ng December. Sa mga fake news daw po yan. So ang tanong dito, sige sabihin na natin hindi nga matutuloy yun. Hanggang kailan masusolusyonan or masusustain
ng Halusos Brothers ang pera na ginagastos dyan sa araw-araw or sa buwan-buwan dyan sa Revamp Night Bulaga. Ang pagkakaalam ko nga po ay buwan-buwan sila may utang sa GMA. Pero hindi pa naman yan na wala naman tayong sapat na basihan na to, bali-balita pa lang naman din yan, no? At sa totosin yung mga ano na yan, yung mga issue na parang isasarado, GMA naman nagpasimula ng yung ano na yan, yung mga page ng GMA. Sila yung nagpauso nung nung mga ganyang topic. So hindi nyo masisisi yung mga tao kung maniniwala sila o hindi dun. So yung mga Dabarkads, anong masasabi nyo sa video ito, no? Pinag-aksyahan lang natin ng panahon to ng konti. Wala lang, gusto ko lang siya mapagtripan. Parang ang feeling niya kasi siya yung attorney. Kaya pinangalanan ko siya na bagong attorney ng Tape INC. So yun, ingat mo kayo palagi mga Kadabarkads, and please don't forget to like, share. Nadidigay ako. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.